Okay, now, I will explain to you about the chronological order ng pagbabalik ng ating Panginoon. Mahalaga ho yan. Dahil we need to evaluate ourselves. Ang sabi ng Biblia, evaluate yourself if you are still in faith. Pag-akalan mo yung sarili mo, nasa pananampalataya ka pa. Not necessarily, nandito ka, nasa faith ka. No. It is our pure relationship with God. Understanding the last day, mga kapatid, alam mo kung ano yung tawag sa iyo ng Diyos. There is a urgency of our calling. Hindi tayo niligtas ng Lord para walang gawin. Amen. Iniligtas ka ng Lord para ikwento mo si Kristo. Okay. Ayan. Ito yung pagkakasunod ng pagdating o yung kaganapan in the last day. Number 1, 7 years tribulation period. Yan mamaya isa-isahin lang natin yan. Ito ay predicted ng ating Panginoon na magkakaroon ng kapigatian dito sa ating mundong ginagalawan. Ito yung kapigatian na hindi pa nangyayari at hindi na magaganap pa. Ito ho ay 7 taon. 7 taon to, tingnan natin kung saan mag-uumpisa to. Baka hindi natin alam, nag-uumpisa na yan. If you read Revelation, mga kapatid, ang umpisa ng tribulation period, gyera. At sa lahat ng panahon, yung tunog ng gyera ngayon, iba na. Alam niyo ba, pag Russia, China, they have all nuclear weapons. Pag sila nagpawala, definitely, tunaw tayo. Isang bansa lang magpawala. Kaya sila nagtatansyahan pa. Okay. Kaya nandito na tayo sa panahong ito. Yan yung kapigatian. Pag sinabi ho nating tribulation period, meron ho dyan kapigatian gawa ng tao at meron ho dyan nakapalaman dyan yung tinatawag na poot ng Diyos. Diyan ho sa 7 taon na yan. Now, ang kasunod ho dyan, yung tinatawag ho nating rapture of the church. Iba-iba ho ang katuruan dyan, iba-iba ang paniniwala dyan. Ako ho, as far as I'm concerned, papasok ang church sa 7-year tribulation period, pero kapraso lang ang papasukan niya. Kasi yung tribulation period, sabihin natin gyera, magkaroon ng baha, lindol, karaniwan nung nangyayari yan. Papasok ang church dyan. Pero pagdating sa wrath of God, hindi ho papasok ang church dyan. Kasi hindi tayo nakadesign sa poot ng Diyos. Kaya yung tinatawag ko natin, 7-year tribulation period, okay, mamaya explain ko pa ho sa inyo yan, may iba't ibang bahagi yan. May bahagi na papasok ang church, may bahagi kukunin na ng Lord ang church. Okay. Yun yung tinatawag na rapture. Kukunin na tayong lahat ng Panginoon. Pangatlo, yung tinatawag na glorious appearance of Christ. Pag sinabi natin glorious appearance, after 7 years tribulation period, pagkatapos ng 7 taon na kapigatian, babalik na si Jesus. Yung rapture, sasalubungin lang natin si Jesus sa alapaap. Pero yung glorious appearance, bababa na si Jesus dito sa lupa. At itatayo niya yung tinatawag na Millennium Kingdom. Okay. Alam niyo, napakabait ng Diyos eh. Dapat tapusin na niyan lahat eh. Pero magbibigay pa uli siya ng 1,000 years. Parang tao pa rin makabalik sa Kanya. At pagbalik ko ng ating Panginoon, itatayo niya Millennium Kingdom, magkakaroon ng judgments of the nation, and then si Satanas ay igagapuso ng 1,000 years yan. Okay. Namaya ho natin pag-usapan pa yan. Pagkatapos ho nun, establishing the Millennium Kingdom. Si Satanas, wala. Ang papasok sa Millennium Kingdom, lahat lang nung mabubuti. Lahat nung naka-survive doon sa 7 years tribulation period, na tinanggap si Kristo, sila ho papasok doon sa Millennium Kingdom. Ayan. Pagkatapos ng 1,000 years na Millennium Kingdom, the last rebellion, after 1,000 years, Satan will lose again to deceive the people of God. After 1,000 years, pawawala na naman si Satanas. Magwawala na naman si Satanas. Marami na namang malilin lang si Satanas. Yan ho yung senaryo niyan. And after that, after 1,000 years, manlilin lang si Satanas, pero si Satanas, after that, itatapon na ng Lord sa impyerno. Okay. Dito naman, no, wala namang gustong makasama si Satanas sa impyerno, no? Wala naman no siguro, no? Okay, pabayaan mo na lang siya doon. Ayan. Yan ang senaryo niyan. And after that,
Si Satanas, itinapon na sa hell, white throne judgment na. Ano yung white throne judgment? Lahat ng namatay. Simula sa panahon ni Eva at ni Adan, yung bubuhayin dito yung masasama. Kasi yung mabubuti, ni-rapture na yan eh. Ito yung tinatawag na white throne judgment. Naharap sa Diyos ang lahat ng tao, mabuti man o masama, and then, tatanggapin nila ganyan ng parusa, itatapon din sila sa lake of fire. And after that, bababa na yung new heaven and new earth. Yan yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa, mapapawi na ang lahat, and then the heaven and the earth became one. Ito yung destiny ng bawat isa sa atin. And I pray na sana nagkita-kita tayo doon. Amen. Okay, now, isa-isahin natin niya para maunawaan natin. Hindi naman ito mahirap. Yan ay, pagkakasunod-sunod to ng Biblia. And I do believe meron kayong maunawaan pa higit dito. Especially, I cannot preach all. Pero sometimes may, nasa isip natin, pag isang tao namatay, pupunta kagad sa impyerno, pupunta sa langit. Actually, that's not true. No, that's not true. Okay. Ang lahat na yan ay makakanasan lang natin pagbalik ng ating Panginoon. Okay. But anyway, isa-isahin natin. Ayan. Yung 7 years tribulation period, ano natin makikita yan? 7 taon yan. The moment na nag-umpisa ang tribulation period, definitely, 7 years yan, ang dulo niyan, yun yung talagang literal na pagbabalik ng ating Panginoon. Gaya na sinabi ko kanina sa inyo, doon sa loob ng 7 years tribulation period, iba-iba yung mga kaganapan dyan. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kabigatian na hindi pa nararanasan mula ng likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. And this tribulation period, yan ay nakasulat din sa book of Daniel 9, at nakasulat din yan sa Revelation chapter 6 up to Revelation chapter 16. Pangyayari na kabigatian na hindi pa naganap at hindi na magaganap kailanman. Okay. Gaya na sinabi ko, yung church papasok dito. Iba-iba huway ang katuruan dyan. Mayroong pre-tribulation, mid, and post. May sa dulo, may sa gitna, may sa unahan. Sa akin nung pag-aaral, papasok ang church doon sa, siguro, I do believe sa aking pag-aaral, mga 2 to 3 years papasok ang church yan, kung 7 years yan. And then after that, i-rapture yung church. Kasi pagkasunod nun, sa 7 taon na yon, meron nung tinatawag dyan, na sa tribulation period, yung tinatawag na puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos, mababasa nyo sa Revelation. Ano yon? Yung bundok gumagalaw, yung bulalakaw, bumabagsak, yung tubig nagiging dugo, umuulan ng iyelo na 50 kilos ang isa. Hindi ho gawa ng tao yon. Okay. Nagkakaroon ng sakit, yung araw umiinit. Yun yung tinatawag na puot ng Diyos doon sa 7 years. At yung church hindi nakadesign doon. Sa tribulation, nakadesign tayo. Why? In John chapter 16, verse 33, in this world you have tribulation. But take heart, because I have overcome the world. Amen. Tatlo ho ang bahagi ng tinatawag nating 7 years tribulation. Yung una, tribulation, papasok ang church. Susunod yung wrath of God hanggang dulo. Pagdating sa dulo, then, yun ang judgment uli. Maghuhukuman Diyos doon. Lahat ng masasama, papawiin niya, ang papasok sa millennium, yung mabubuti. Amen. Sabihin mo yung mabubuti. Gaya mo. Ayan. Nababasa yan sa Revelation 6 up to 16. Basahin nyo lang sa bahay nyo. Yan ho yung tatak, trumpeta at mangkok. Yung trumpeta at mangkok, puutunan Diyos yan. Yung tatak, kapraso, papasok tayo, siguro hanggang sa digmaan, tagutom kalamidad, pero after that, mababasa yung Revelation chapter 6 verse 13. Nandun na yung puot ng Diyos. Hindi na ho tayo nakadesign doon. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ang sinasabi doon, tayo ay hindi para sa puot ng Diyos, kundi tayo ay para sa kaligtasan dahil kay Kristo.
Amen. Okay. Pangalawa, yung rapture. Babalik ang ating Panginoong Hesus upang kunin ang kanyang iglesia. Hindi ko siya bababang literal. Sasalubungin lahat ng mga mananampalataya nandun siya ulap. Yan o sinasabi ng 1 Thessalonican. Okay. Sabi ho sa 1 Thessalonican chapter 4 verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng tumpeta ng Diyos. Pagbabalik si Kristo para kunin tayo, yung lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos, may maririnig ang trumpet. When you say trumpet, the King is coming. Amen. Okay. And then after that, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit o sumisigaw, at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Lahat ng mananampalataya, bubuhayin muna. Okay. And then, pagkatapos nito, pagkatapos tayong mga buhay pa. Ayan. Kung halimbawa, dadatingin ng Lord. Ang unang bubuhay yung mga namatay kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa. Sinasabi ho dito, ay titipurin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon, sa gayoy makakapilan niya tayo pakailanman. Okay. Yun yung tinatawag na rapture. Napakaliwanag ho ang katuruan ng Biblia nito. Bubuhayin muna. Yung mga namatay, tayo naman buhay pa, isasama ng ating Panginoon. Saan tayo pupunta? Pansamantala, sasama tayo ng Lord sa langit lahat. Ilan taon yun? 7 taon din yun. Dahil tayo, hindi nilikha para sa langit. Ang tao nilikha, mamamahala sa lupa. Amen. That's why yung kaisipan na pupunta tayo sa langit, mananatili doon, that's not true. Ipapasyal ka lang ng Diyos sa langit. Ibabalik din tayo sa lupa kasi magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Amen ho ba? Hallelujah. At least makakapasyal ka sa langit. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Isipin, papasyal pa tayo sa langit. Okay. Kaya nga, mag-aaliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ayan. Natuwa tayo dahil isang araw, babalikan tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. At kailangan maging excited tayo dito because those who wait upon the Lord shall renew their strength. Ang sino man naghihintay sa ating Panginoon ay magpapanibagong lakas. Why? Kasi alam mo kung ano yung mangyayaring maganda sa darating. The moment you focus in this word, mga kapatid, makakalimutan mo yung value ng eternity. Okay. I'm not telling hindi mahalaga yung mga bagay na panlupa. Mahalaga ko yan because we are still here in this world. Pero pag yan humigit kasi mga bagay na eternal, wow. Hindi ho matutuwa ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, mag-aaliwan tayo. Okay. Sabi mo sa katabi mo, matuwa ka. Dahil kukunin ka. Okay. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Okay. Pagkatapos niyan, ito susunod. Yung 7 years, pag natapos yun. Gaya na uulitin ko, ang 7 years, papasok ng ilang taon ng church, and then after that, babalik yung puot ng Diyos. Pagkatapos ng 7 years, dito babalik si Jesus ulit. Kasama tayong lahat. Lahat ng ipinasyal sa langit, ibabalik ka dito ng Lord, dito sa lupa. That is what you call the glorious appearance. At ito, makikita ho natin yan, yung glorious appearance na tinatawag, literal na pagbabalik ng Panginoong Hesus pagkatapos ng 7 years tribulation period upang itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Okay. Ibabalik sa kingdom. Kasi tingnan nyo yung dispensation ng Lord. Una, ang kingdom ng Lord, inare-represent ng Israel. Pagkatapos ng Israel, church. Pagkatapos ng church, balik sa kingdom. Si Jesus ho talaga ang hari doon. Okay. Papunta ho tayo doon. That is the dispensation. Ayan. Now, tingnan ho nyo yung Matthew chapter 24 verse 30.
Ang sabi ho dito, pagkatapos ay ililitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, ang ating Panginoon, at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita o literal na babalik ang ating Panginoon. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kaya pagdating ho ng ating Panginoon, lahat yung Antikristo, yung bulaang propeta, tutupukin niya ho yun. Yun ang unang niyang ilalagay sa lake of fire. And then lahat ng mga tao na namuhay at nanampalataya, doon sa 7 taon na kapighatian, yun ho yung papasok sa Millennium Kingdom. Okay, yung itatatago na Millennium Kingdom ng ating Panginoon. Dahil, halimbawa, ganito ho yan, nag-rapture, may hindi nakasama, definitely, pagpasok sa 7 years, tingin ko, aayos na siya. Amen. Pag hindi nakasama sa rapture, ibig sabihin, sablay. Mananatili ho siya sa 7 years, pero pagdating noon, definitely, siguro, magiging tunay na siyang mananampalataya. Siguro, pwede nating, gusto mo masaksihan, pwede naman. Pagka gusto mo pumasok sa 7 years, pwede rin. Okay. Mga kaganapang literal sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, judgment of the nation. Lahat ng tao haharap sa Kanya. Hindi ito yung white throne judgment. Ito yung judgment after 7 years. Tribulation period. Sabi ho dito, ang mga sumunod kay Kristo ay papasok sa Millennium Kingdom. At ang masama ay sa kamatayang walang hanggan. Matthew 25 verse 32, sa panahon iyon, matitipon sa harapan niya lahat ng tao. Sila ay pagbubuklo-buklurin tulad na ginagawa ng pastol sa tupa at sa mga kambing. Bakit ba yung kambing ay parang, parang sa kaliwa? Ano ba ugali ng kambing? Parang matigas ang ulo, ang tupa, maamo. Ayan. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Ito yung mga hindi sumunod sa ating Panginoon Jesucristo, kayo'y pasaapoy na di mamatay-matay, na inihanda para sa Diablo at kanyang mga kampon. Ibig sabihin, ang hell hindi talaga nakadesign sa atin. Nakadesign to sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Kaya lang ho, may masasama. Okay. Ito yung mangyayari dyan, pagbalik ng ating Panginoon. Pangalawa, si Satanas will bound for 1,000 years. Matitira yung mabuti, tapos si Satanas ay igagapuso at itatapon sa balong malalim. Saan ho mababasa yan? Revelation 20 verse 1, pagkakanay nakita ko isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena, at ang susi ng banging walang hanggan, ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon. Si Satanas ho ito. Ang ahas noong unang panahon, na siya ring Diablo at Satanas. Actually, dati yung angel to. Kaya lang ko, nag-rebel din sa Diyos. Gusto ni Satanas, maging Diyos din siya. Okay. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ayan. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hanggan, ang lalim, sa kasinaghan at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa ng mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos doon, ipalalayain siya sa loob ng maikling panahon. Okay, magbibigay uli ang Diyos ng another 1,000 years upang siya ay sambahin at pasalamatan. 1,000 years para itayo ng ating Panginoon ang kanyang kahariang literal dito sa lupa. Yung tinatawag na Millennium Kingdom. 1,000 paghahari ho yan. Okay, 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Hesus. Ang papasok ho dyan, lahat ng mga nanampalataya at mabubuti na nakatagpuso doon sa 7 years tribulation period. Hindi ho sila namatay, kaya sila papasok ho dyan. Ngayon, ang buhay ho dyan sa millennium, parang paradise ho yan. Yung parang nabalik yung panahon ni Eva at ni Adan. Yun ho yung mga kaganapan dyan. Okay, tingnan ho natin ang buhay sa millennium. Sabi sa Isaiah 65 verse 20, doon ay wala na ang sanggol na papanaw. Lahat ng titira ron ay mabubuhay ng matagal.
ituturing pa rin na kabataan ang edad na, youth, sandaan. Sipin nyo yun. That's the life in millennium. Okay, sabi dito, ituturing pa rin na kabataan ng edad sandaan, ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarurusahan. Ang dalangin nila kahit di patapos ay aking diringgin, ibibigay ko na iyong hinihiling. Yan ang life in the millennium. Dito yung magsasalong parang magkapatid, ang lobo at tupa. Sipin nyo, there will be harmonious relationship of all creation. Kakain ng damo, pati ang leon. Wow! Tulad ng baka at ang ahas naman, pag alabo, kahit tapakan mo, di ka mangangamba. Magiging panatag, wala nang masama sa banal na bundok, sa bundok ng Zion, ay walang pinsala o anumang masama. Ayan. Now, matatapos yung 1,000 years. After 1,000 years, Satan will lose again and deceive the people of God. That's what you call the last rebellion. After 1,000 years, panibagong pagsasala ito, pawawalan muli si Satanas. At marami na naman siyang matatangay. Ayan. Makakatangay na naman si Satan. Saan natin mababasa yan? Revelation 27:9. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Titipunin niya mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Imagine, ang dami na naman nung matatangay ni Satan. Kaya mga kapatid, let us strengthen our faith every day. Mga kapatid, sana sa bawat araw ng ating buhay, mas nalalapit tayo sa Panginoon, mas nalalapit tayo sa mga tao sa ating paligid. This is who we are. We are Christian. We are the expression of God's love. Walang kaparaanan ng Diyos para ipakita ang pagmamahal niya sa mundo, kundi sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Wala akong ibang paraan. Sa atin makikita ng tao ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Okay. At then, kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. That is the last rebellion. Okay. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta, magkasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Dito makikita nyo, pinahirapan o itinapon na yung bulaang propeta at halimaw, pati si Satanas. Mga kapatid, wala pa'y tao dito. Wala kayong makikita dito. It is not true, pag namatay ang tao, pupunta agad sa hell, no? Ang tao, pagpunta sa hell, pag nagkaroon ng final judgment. Kasi kung gano'n, mauuna pa yung taong pumunta sa hell kaysa kay Satan. Samantalang ang impyerno, nakalaan ito kay Satanas at sa kanyang mga kampon. We have the teaching, pag namatay, punta kagad sa langit, punta sa impyerno. I don't think so that's the right teaching. Even though that's the teaching of others, but I don't think so. Why? And another thing, ito ho, just pag-aralan nyo, hindi ko sinasabi mag-agree kayo sa akin. I believe in hell. Lahat ng masama, pupunta doon si Satan. But I do not believe that hell is forever. You know why? Ito lang ho, okay lang ho ba mag-sideway ako? Hindi ko sinasabing, yakapin nyo ito. The Bible says in Psalm 136, that the love of God and His mercy endures forever. Wala kayong mababasa sa Biblia that the anger of God endures forever. Ang mababasa nyo sa Biblia, yung kanyang pag-ibig at pagmamahal ay magpakailanman. At mababasa nyo rin sa Biblia, in 1 Corinthians chapter 13, verse 5, that the love of God keeps no record of wrong. Nakukuha niyo ba yan? Keeps no record of wrong. And the mercy of God triumphs over judgment.
In Psalm 103, kung ang Diyos ay magparusa, hindi kasi lalim ng ating pagsuway. Okay. Now, okay, ulitin ko, I'm not telling you agree with my Bible. Kung isang tao nabuhay ka ng 50 years, sa tingin mo, dadaling ka ng Diyos, trillion years sa hell? Think of that. Bakit ganyan tayo nyo sa akin? Because God is love. Hell is true. Lahat ng masama dadalhin doon ng Diyos. It is indefinite, but believe me, it is not forever. Okay, kung tatanungin ko, kung may taong gumawa sa'yo ng napakasama, okay, tapos siya dadalhin sa hell forever, tanong, payag ka? Sumagot ho kayo. Payag ka? Hindi. Sino ang mas mabait? Ikaw o Diyos? Just think. Amen? Just think. Because sometimes we have a teaching, tinanggap lang natin na hindi na pag-aralang mabuti. Tingnan nyo, lalong mamahalin mo Diyos. Amen? 50 years ka na buhay, tapos habang buhay ka dadalhin doon. Tapos pag binasa nyo Biblia, hindi ka lang nakasawsaw doon sa kumukulong asupre, mayroon pang uod. Diyos ko po, may uod pang buhay. Hindi naman lahat ng tao namatay, hiwalay sa kay Kristo, masyadong masama. Amen. Meron, because of ignorance. Yes, they will go to hell. But hell is not forever, mga kapatid. Maybe, yung sinasabing degree, ganito yan. Kung ikaw'y masama, baka namang 10 taong ka lang dyan. Hindi na magbabago. They will perish. Alam niyo, John 3:16, for God so loved the world, He gave only begotten, that whoever perish, kahit sa Greek word, tinan niyo perish, nawawala. Sapagkat ang kaluluwa ng tao, ito, doctrines to. Ang kaluluwa ng tao, sabi sa Matthew chapter 10, verse 28, maliho yung paniwala na hindi namamatay yun. Sabi ho ng Matthew chapter 10, verse 28, huwag kayong matakot dun sa mga may kapangyarihan, pumatay ng katawan pero hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Read Ezekiel chapter 18, verse 3. The soul that sin dies. Amen. Hindi ba lalong magiging mabuti ang Diyos? I'm not telling that there's no hell. There's hell. Maybe ang isang tao baka 10 years ka dyan, 20 years ka dyan, 10. Depende sa kasalanan mo dito sa lupa. Pero ang last judgment, you will perish. Ang matitira lang, lahat ng mabuti. Amen. Hindi ko sinasabi, paniwalaan niyo sinasabi ko. Pero pag-aralan niyo. Amen. Pag-aralan niyo yung kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Okay, tuloy ho tayo. Ayan. Ito na, white throne judgment. Malapit na ho tayong matapos. Pagkatapos na si Satanas at yung mga nagrebelde ay tupurin ng ating Panginoon, dito na ho tayo sa white throne judgment. That is the last judgment. Ano ho ito? Parusa sa lahat ng taong hindi kumilala sa Diyos simula pa nang ligain ang sanlibutan. Sila ho yung bubuhayin. Okay. Actually, mayroon tinatawag na soul sleep. Ang tao, pag namatay, yung soul mo, nakatulog yan. Pag binangon ng Diyos yan, doon mo tatanggapin ng judgment. It is not logical na mas mauuna pang pumasok sa impyerno ang tao kay Satan. Dahil hindi naman tayo nakadesign talaga doon. Nasama lang. Okay. Tingnan nyo ito. Sabi ho dito, Revelation chapter 20, verse 12, at nakita ko nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang aklat, pinuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Ibig sabihin, even the degree of punishment, meron. Okay.
And I do believe, ito yung sinasabi ko, depende sa ginawa mong kasalanan dito sa lupa. Dahil ang bubuhayin dito yung mga namatay na masama. Dahil lahat ng namatay na mabuti, binuhay na. Nasama na sa rapture. Nasama na sa tinatawag na tribulation saint. Yes, hindi ho ito yun. Kaya sometimes, we need to have a right understanding of the Bible. Ayan. Ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ay sa kanilang ginawa, gaya na susulat sa mga aklat. Iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Kasi pag binuhay ho, pagsasama-samahan yung body, soul, and spirit. Okay, inilabas din ang kamatayan at ang Hades. Ang mga patay na kalagak sa kanila, ibig sabihin ng Hades, grave. Okay. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang ginawa. Pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan. Tingnan nyo ha, yung kamatayan itinapon. At ang Hades, ang lawang apoy na ito ay pangalawang kamatayan, mga kapatid. God is so good. Hallelujah. We have an awesome God. Sa Diyos na ginawa lahat para tayo lahat ay maligtas. Amen. Gaano man tayo kasama, gaano man kasagwa, ginawa natin. Still, God's labas. Amen. Wow. Sa totoo, walang dahilan para hindi natin paglingkuran ng Diyos. Amen. Hallelujah. And then pagkatapos, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay. And then after that, new heaven and new earth. O, dito tayong lahat. Dito tayong lahat pupunta. Natapos tayong ipasyal ng Lord sa langit at mga kasamang mag-ahari in 1,000 years, then there will be a new heaven and new earth. Kanina yung pinakita sa 2 Peter chapter 3, yung a day with the Lord is equal to 1,000 years. Sa 2 Peter chapter 3, makikita niyo yung judgment ng Lord sa panahon ni Noah at yung judgment na gagawin niya sa panahon natin. Sa panahon ni Noah, ang ginamit niya ay tubig. Sa panahon natin, ang gagamitin ng Lord, apoy. Okay. And then after that, there will be new heaven and new earth. Ano ito? Mas matindi pa ito doon sa panahon ni Eva at ni Adan. Why? Because the heaven and earth became one. Bababa ang langit. At ang maghahari sa atin ang ating Panginoon. Okay, sabi dito, Revelation chapter 21, verse 1, pagkatapos dito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na ring dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumabang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babae kakasal, gayak na gayak, sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. That is the church, the Israel, and God. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Therefore, the new heaven and the new earth became one. Magiging isa na ho ito. Ang magiging araw ay ang liwanag ng Diyos, mga kapatid. I cannot explain the glorious condition of this new heaven and new earth. Pero definitely, ibang kasiyahan, ibang joy ang mararanasan natin dito. Okay. Mananahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. And in 2 Peter chapter 3, verse 11, mga kapatid, ito ang sinasabi. 2 Peter is about the last day. Sana ho, basahin niyo yung Biblia niyo. Dito niyo makikita kung ano magiging wakas ng lahat ng bagay. Mula sa panahon ni Noah hanggang sa panahon natin. And then, in 2 Peter chapter 3, verse 11, may paalala ho ang ating Panginoon. At ito ay para sa lahat. Why? Sapagkat ginawa ng Lord ang lahat na magagawa niya para tayo iligtas. Even though naranasan niya yung dapat niya hindi maranasan. Yung kahiyan na hindi niya dapat maranasan. Yung sakit na hindi niya dapat maranasan.
Nagpakababa siya ng mababang bababa para tayo abutin. Siya ang namatay para tayo lahat ay mabuhay. Mga kapatid, and God, ito ang kanyang sinasabi sa bawat isa sa atin. Okay, ang sabi ho dito, at dahil ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin niyong maging maka-Diyos, mga kapatid. Hallelujah. God requires us to live a holy life. When you say, God requires us to live a holy life, mabuhay ho tayo ayon sa plano ng Diyos ng pagkaligtas sa atin. Hallelujah. We need to live a life na naroon yung layunin ng ating Panginoon. We need to live a holy life. Yung dahilan kung bakit ka niligtas ng Diyos. Mabuhay ho tayo ng maka-Diyos, mga kapatid. We need to live a life of Christ. Because Paul said, follow my example because I follow the example of Christ. All of us here, we have the Spirit of Christ. Amen. Because lahat tayo nais ng Diyos maging representative ni Kristo. Because the Bible says, we are all the ambassador of Christ. Let us live a life holy before God. Let us live a life according to the Word of God. Mahalin ho natin ang Diyos. Mahalin ho natin ang bawat isa. Pati hindi ka ibig-ibig, nais ng Diyos, mahalin mo rin siya. Amen. And one of this day, lahat ho tayo, sama-sama, nasasalubong kay Kristo.